Nakikitang papalo sa 41 degrees Celsius ang heat index o ramdam na init ngayong araw sa Metro Manila. Posible pa yang umakyat sa danger level na 42 degrees bukas. Nakadaragdag ng init ang mga naglalakihang gusali at kalsadang gawa sa asfalto kung saan naiipon ang init. Kaya naman, tila biyaya ang gubat na ito sa gitna ng syudad. Yan ang mahigit 2 ektaryang Arroceros Forest Park na binansagang last lung of Manila. Ang Arroceros Forest Park po is kaisa-isa na lang or na forest na matatagpuan dito sa Kamaynilaan. Mahigit 60 species ng puno at 8,000 ornamental plants ang makikita sa Arroceros Forest Park. Napakalaking tulong niyan sa pagbibigay ng sariwang hangin. Bukod sa educational at recreational purposes, sadyang itinayo itong Arroceros Forest Park noong 1993 para maibsan ang epekto ng urban heat island na nararanasan ng maraming highly urbanized areas gaya ng Maynila. Grabe, no? Itong background lang ho ito, ha? Kasi itong naikwento sa akin to ni Yorme noon eh. Itong Arroceros na ito. Paano bang ang spelling niya Arroceros? Arroceros ba yun? Ano bang spelling yan? Basta yung park na yan, dati daw huyang pinaglalagyan ng mga lumang kotse. Hindi daw huyan hindi daw talaga yan malakaran, mapuntahan, malamok, lahat-lahat. Arroceros, ayun, Arroceros pala. Hindi daw mapuntahan ng mga tao yan dati. Dahil sobrang buloko niyan. Sabi ko nga, alam niyo na, ang kwento pa ni Yorme dito, ngayon daw, ipinattern niya yan parang dun sa New York. Alam niyo yung sa New York? Ano bang pangalan ng park na yun? Sikat na sikat yun. Laging may pelikula dun eh. Pag yung mga taga New York daw na i-stress na, nagpupunta doon sa park na yun. Sa New York yun. Ito daw na itong park daw na ito is yun ang ginawa niya, itinulad niya para pag nai-stress, yun Central Park yun, tama, galing-galing. Para daw pag nai-stress ang mga taga Maynila, syempre alam naman natin, ako honestly nung ako po ay nagsisimula magmaneho, naalala ko noon, okay lang ako pumunta sa iba't ibang taga Quezon City pa ako noon eh. Pwede akong pumunta kahit saang lugar, wag lang sa Maynila. Kasi grabe ho, nai-stress ako sa Maynila noon eh. Naalala ko nga noon nung entrance exam ako sa UST. Naalala ko to noon. Kasi nanay ko graduate na UST. So, sabi niya, dito ka na lang pumasok, try mo dito. Entrance exam ako dun. Grabe, ang hirap, ang traffic, ang ingay ng jeep. As in, nai-stress ako, galing pa akong Fairview nun. Ang ginawa ko talaga, binagsak ko eh. Late na ako dumating, 30 minutes na akong late. Nagsimula ng exam, 30 minutes dumating ako after nun. Tapos kauna-unahan din ako umalis. Hindi ko sinagutan ng maayos. Ganun lang. Para lang masabi, kasi siyempre nanay ko, ay gusto niya doon ako pumasok. Sabi ko sa sarili ko noon, UP or nothing ako. Bakit, Kanyo? Kasi malapit sa amin yung UP. UP Diliman, malapit. Yun ang pinakamalapit na maayos na college sa amin. Ayoko naman mag-Ateneo. Pero alam nyo, dito ako natutuwa. Talaga nung hinawakan ni Yorme ang Maynila, ang daming Ngayon sa Maynila, syempre, di ba, may show kami doon. Yung Taft, alam niyo yung Taft? Yung staff. Taft. Di ba? May Taft yan, di ba? Yung Taft na yun, yung kahabaan na yun, di ba, alam ko, Caloocan, Manila, tapos Pasay. Pag binaybay mo yun, madilim. Pagdating sa Maynila, maliwanag na. Pagdating sa Pasay, madilim. Ganun yun. Totoo po yan. Kaya po, kaya etong nangyari sa Maynila, grabe talaga ang legacy ni Yorme dito. Tapos itong park na to, alam mo yung very, very, kasi hindi ka na makakakita niya sa Metro Manila. Naalala ko itong mga panahon, naalala ko kasi nung panahon namin,
I think 1980s nung nasa Fairview pa kami. Meron, ano pa yun ang tawag pa nga nila doon, tapunan ng mga patay. Yung Fairview, kasi nga, tapos doon sa subdivision namin, ang mga naka-avail doon, mga sundalo, mga ganon. Kaya, tapos laging may tinatapon doon, kung ano-ano, ganyan, madilim pa. Pero nung huling punta ko doon, which is, ano pa yun, matagal-tagal na rin, ibang-iba na. Parang wala na yung mga puno, nawala na lahat, halos very developed na. Ano pa yun? Siguro mga 10 years ago. Developed na. Lalo na daw ngayon. Sabi nga nila, grabe na daw ang traffic dun sa Commonwealth. Tapos sobra daw yung mga ano na dun, grabing-grabe na. Naalala ko pa nung nakatira kami dun. As in, may maya pa Alam niyo yung maya? Yung ibon. Maraming pantalahib. Tama, talahib. Naalala ko, munti ka pa nga masunog yung ano namin dun kasi may talahib sa tabi ng bahay namin dun Tapos may nagmagaling kaming kapitbahay na nagsusunog doon. Ayun, munti ka na kami masunog doon Tapos may maya pa Alam niyo yung maya na ibon, yung wala ka na makita ngayon ganun sa city. Wala ka na makita Yung maya na yung brown. Naalala ko noon yung maya na yung pumapasok pa sa bahay namin yun Ganun. Kaya nga nakakatuwa. Eto, excuse me, sorry po. Kaya po nakakatuwa ho itong nangyari ho dito sa dinevelop po ni Isko na park. Kasi alam nyo, isa ho sa reason kung bakit nagkakaganito ang ating panahon, di ba? Yung weather, yung expect mo, yung sa Middle East bumabaha, tapos yung sobrang init. Naalala ko, yung sa mga forest fire sa Amerika, kasi meron doon part na naalala ko noon nung bumabiyahe kami from LA to Las Vegas, may part doon na bawal, itinuturo ng mga kamag-anak ko, dito, marami nagkakasunog dito sa part na to kasi yung mga nagdadrive, nagyoyosi, tas tinatapon, ituyo. Hindi nangyayari sa Pilipinas yun Pero ngayon, grabe ho, di ba? Nangyari na ho. Kasi nga, antindi na ho ng climate change. Nagbago na ho talaga. Bakit to? Dahil ho dito sa kasalanan din ho ng tao. Di ba? Sa sobrang pagde-develop, ginawang kondo na lahat, tinanggal na lang lahat yung mga halahalaman, wala ho nangyari. Kaya tuloy binabaha ho tayo, kaliwat kanan, iba weather, di ba? Sobrang init. Grabe ho, dahil sa climate. Nung kabataan ko, sino dito mga matatanda na? 'Di ba? Yung kabataan ko, naririnig-rinig ko lang yan may project tayo about climate change. Kaya we will plant trees. Natatawa ako doon. Sabi ko, anong climate change? Ano yan? Posible naman yan. Masyado naman kayong mga advanced mag-isip. Alam mo yung mga ganun yung naiisip mo na, sobrang iinit. Magbabaligtad ang panahon doon sa mga malalamig, iinit. Sa may init, lalamig. Hindi naman totoo yan. Yung mga ganyang pag-iisip mo, di ba? May mga project tayo, mga ganyan Tapos ngayon, totoo. Totoo pala. Yung mga nangyayaring sobrang init na talagang grabe na ho. Kahit nga ho gabi, pag lumabas ka, ramdam mo para kang tanghali noong panahon namin, mga 1980s. Tama, 1980s, ang tanda mo na ba? Kahit tanghali, tatagal ka pa Di ba? Tatagal ka pa. Ngayon, wala na. Wala na ho talaga kasi mga puno na wala na. Kaya iba ho talaga ito si Isko. Na ano niya yun Isipin mo na ang simpleng bagay di ba? Napakasimpleng bagay. Nandiyan na yan Lilinisin mo na lang. Di ba? Sa bagay, meron nga tayong naging mayor dyan Tinapon sa Pasig, tas pinulot. Ang birang mayor yan, plastic. Di ba? Tinapon sa plastic. Tas, camera, pupulutin niya. Di ba? Alam mo yung simple na lang Pagandahin mo lang yung lugar mo. Linisin mo lang yung lugar mo. Bakit hindi magawa? Isipin nyo sa dami ng magagaling at matitikas kuno na mayor ng Maynila, wala hong nakalinis nung park na yun. Si Yorme lang.